Ang altcoin season ay isa po itong panahon kung kailan ang presyo ng mga altcoins, ito po yung mga cryptocurrency bukod kay Bitcoin, ay mas mabilis po ang pagtaas kumpara mismo kay Bitcoin. Sa madaling salita, habang si Bitcoin ay nagko-consolidate o hindi po siya gaanong tumataas, ay ang mga altcoins naman tulad po ni XRP, Solana, Hedera at Shiba Inu ay nagiging sentro ng atensyon at nakakaranas po ng malalaking rally. Sa kasalukuyang crypto market, ito po ang siyang nangyayari. Kaya ang tanong ay paano po ito nakakaepekto para sa atin bilang mga crypto enthusiast. At ayan, bago po tayo magpatuloy ay nais ko lamang po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. Yan, bakit nga ba sinusulong ng altcoin season ang pagtaas ni XRP, Solana, HBAR at maging si Shiba Inu? Sa kasalukuyang datos mula po sa altcoin season index, nasa 86 na ang sukatan or metric. Indikasyon po ito na mas malaki ang sentiment ng market para sa altcoins kaysa kay Bitcoin. Base po sa ulat ng 10 Times Research, ang pangunahing analyst na si Ginoong Marcos Thielen ay nagkumpirma na ang trend na ito ay hindi lamang po panandalian. Inaasahan nitong magpapatuloy po ang pagtaas ng demand para sa mga altcoins hanggang sa January. Kaya yan, next year. Kaya ang mga ilang halimbawa ng mga malalaking paggalaw sa presyo ay tulad po ni Hedera. Yan, kung saan ay ito po ay nakapagtala ng 600% na pagtaas nitong nakaraang 70 araw or 90 days. Maliban po kay HBAR or Hedera ay si Stellar naman. Ayan, si Stellar or XLM at saka si Ripple or XRP. Kung saan naman po ay tumaas po sila ng 500% at 400%. Yan, 500% po kay Stellar at 400% naman po kay XRP. Yan, at nandito na rin si Shiba Inu kung saan ay patuloy na rin ito sa kanyang pagsulong dahil sa mga bagong projects nito tulad po ng Treat token at saka ang kanyang Shifu coin. Yan, sa madaling salita ay marami pong traders ang nakakaranas ng FOMO or fear of missing out habang ang iba naman ay nagpa-panic selling. Ngayon ay ano naman po ang papel ng South Korea sa altcoin season? Ang South Korea ay isa po sa mga pangunahing driver ng altcoin season. Sa nakaraang 24 oras, ang retail trading volume sa bansa ay umabot na po sa $34 billion. Pinakamalaki sa listahan itong si Ripple or XRP na sinusundan naman ni Dogecoin, Stellar or XLM, Ethereum Name Service or ENS, Hedera, HBAR, at saka si Shiba Inu or SHIB. Isa po sa mga dahilan ay ang kalagayang pampolitika sa South Korea kung saan ay idineklara ang emergency martial law. Ang pangyayaring ito ay nagdulot po ng impeachment ng kanilang presidente na nagpalakas ng interest sa crypto bilang isang safe haven asset. Ngayon ay ano naman po ang mga sumusunod na mangyayari or posible pong mangyari dito kay XRP, Solana, HBAR at saka SHIB. Yan, unahin po natin kay Ripple. Si XRP ay kasalukuyan pong pumangatlo or naging pangatlo sa pinakamalaking cryptocurrency sa buong mundo na may market cap na higit $150 billion. Ayon po kay Thielen, ang rally na ito ay isa sa pinaka-natatanging kaganapan ngayong taon. Ang presyo po ni XRP ay inaasahang tataas pa hanggang sa inauguration ni Pangulong Donald Trump dito sa paparating na buwan ng January or next year. Sunod po ay si Solana. Ang presyo naman po ni Solana ay nasa target na umabot po sa $400 hanggang $600. Yan, isa po ito sa promising na Layer 1 blockchain na kinikilala sa mabilis nitong mga transaction. Yan, sunod kay Solana ay itong si Hedera or HBAR. Bagamat bumaba po siya ng 5% nitong nakalipas na 24 oras, itong si HBAR ay nananatiling bullish dahil sa mga bagong partnership nito at mga developments. Maaari pong umabot ito sa presyong 0.57 dito sa susunod na taon. At ang panghuli ay itong si Shiba Inu. Si SHIB ay inaasahang pong tataas palalo
dahil sa paparating na mga token launches nito tulad po ng Treat at saka Shifu Coin. Ayan. Ngayon ay paano naman po ito nakakaapekto para sa atin bilang mga Pinoy crypto trader or investors. Yan, ang altcoin season po ay isang malaking oportunidad. Kaya meron po tayong tatlong mga mahalagang bagay dito na dapat po nating isaalang-alang. Una ay mas marami pong oportunidad na kita. Dahil ang altcoins po ay mas volatile kaysa kay Bitcoin, mas mataas po ang potensyal na tayo ay kumita sa maikling panahon lamang. Ngunit dapat po nating tandaan ang volatility ay may kaakibat po ito na mataas na risk. Pangalawa ay mas marami pong available na trading platforms. Ang mga Pinoy ay may access sa platforms tulad po ni Binance. Ayan, na-access pa rin po natin yan sa pamamagitan po ng mobile apps. Yan, nandiyan na rin po si Coins.ph at si KuCoin kung saan ay madaling makabili ng mga altcoins. Pangatlo ay ang pagbabantay po sa market trends. Mahalaga po ang tamang kaalaman sa market trends tulad po ng pag-alam kung kailan po tayo papasok o lalabas sa market. Ngayon ay ano naman po ang aking masasabi tungkol dito. Ang altcoin season ay isa pong parang fiesta dito sa mundo ng crypto. May kasiyahan at excitement, pero puno rin ng hamon. Kung ikaw ay isang Pinoy trader o investor, dapat mong samantalahin ang oportunidad na ito. Ngunit maging maingat. Huwag pong basta mag-invest ng walang sapat na kaalaman. Tandaan, ang research at tamang diskarte ang siyang susi upang maiwasan ang pagkatalo. Kung susumahin, ang altcoin season ay isa sa mga pinaka-kapanapanabik na yugto sa cryptocurrency market. Ngunit tulad po ng anumang investment, ang tagumpay ay nakasalalay po sa tamang pagpaplano at pag-unawa sa market. Kung ikaw po ay handang sumugal at may kaalaman sa tamang pagtitrade, ang sagot ay oo. Ngunit kung hindi ka pa handa, kung mas mabuti po ang mag-aral muna at maghintay ng mas magandang pagkakataon. Ang altcoin season ay maaari pong magdala ng malaking kita, ngunit tandaan, ang bawat tagumpay ay nagmumula sa maingat na pagpapasya. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag sa video na ito. Kung inyo po itong nagustuhan, pag-click lamang po ang like button nito. Marami pong salamat sa panonood, ingat po tayo lagi, at God bless po sa ating lahat.